Maraming salamat sa compliments. Okay, so sa araw na ito ay pag-uusapan natin, mahalin ang Diyos ng buong puso at buong isip, or kapag ang Diyos ang minamahal natin, wala nang ibang sasambahin. Yan. Sa kapulisan, hindi dahil magpupulis ang aking anak, sa kapulisan, meron tayong tinatawag na on-the-spot drug test. Okay? At hindi lang sa mga kapulisan, kundi pati ang mga leaders natin. To test kung talaga sila ay loyal, faithful sa kanilang sinumpaan. Kung ngayon naman, meron tayong on-the-spot test. I-evaluate ng Panginoon kung sino yung number 1 sa puso natin. Ano kaya ang makikita ng Diyos? Siya ba ang number 1? Siya ba ang number 2? Siya ba ang number 3? O siya ang pinakahuli? Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita na aming pag-uusapan. Kayo po, O Diyos, ang magbukas ng aming spiritual eyes, mind, upang sa ganon ay marinig namin ang small voice. Through me. Tulungan po ninyo ako, Panginoon, na ipahayag ang iyong salita na naaayon sa inyong kalooban at kagustuhan. Lahat ng mga ito ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. In Exodus chapter 20, verses 1 to 5, makikita natin doon yung tinatawag na first commandments of God. Pero bago yon, babasahin natin yung verse 1. Ano ang sabi niya doon? And God spoke all these words. I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. At ito na, ang unang commandments ng Panginoon. Unang commandment, you shall have no other gods before me. Kung babasahin pa natin yung next verse, you shall not make unto thee a graven image, nor any manner of likeness of anything that is in heaven above, or that is in the water under the earth. Parang inulit niya, no? Kapag ulit ang isang salita, meaning to say, ito ay mahalaga. Ano ang sabi niya? You shall not have other gods. Very confident ang ating Panginoon nung sinabi niya, dapat wala kayong ibang sasambahin. Bakit? Siya lang ang dapat sambahin. Yung tinawag na I am. Okay? Ano ba yung I am? I am the Lord your God. Ang ganda nung inawit natin kanina, pinarecite pa nga ng ating song leader. Who is God? What is the characteristics of God? I am the Lord your God. God is the only one true God. He is confident na sabi niya, wala kayong dapat ibang sambahin, kundi ako lang. Kasi ako ang totoong Diyos. I am the all-knowing God. I am the omnipresent God. I am the omnipotent God. The I am incomparable God. Kaya ang sabi niya, huwag kayong sumamba sa ibang Diyos. Dahil ako lang ang nag-iisa at totoong Diyos. Bakit sinabi niya yon? Dahil kabi-kabilaan, neighboring nation of Israel, Israel, they worship gods. Gods, small g, hindi capital G. Okay? Those are images. And sad to say, even our country ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. And God hates this. This is idolatry. At ito yung ayaw, nagagalit ang Diyos.
dito. At meron pa siyang sinabi, yung binasa ng ating kapatid kanina, na kapag sinamba natin ito, may curse. Hanggang 4th generation. Kung ang ating mga magulang ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan o sa mga images, may curse sa ating family. In Psalms 115, sinasabi doon, kapag sinamba natin ang mga Diyos-Diyosang ito na may ilong pero hindi nakakaamoy, may tenga pero hindi nakakarinig, may mata pero hindi nakakakita, ang lahat ng gumagawa nito at ang lahat ng mga sumasamba nito, ganun din sila. May tenga pero hindi naririnig ang katotohanan. May mata pero hindi nakikita ang katotohanan. Praise God! Before we were once. Dati, tayo ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Because we don't know. But thank God. God used people to open our spiritual eyes. Naalala ba ninyo kung sino yung nag-evangelize sa atin before? Sila yung ginamit ng Diyos para mabuksan ang ating spiritual life. To worship, to serve, to love the true God. The only true God. The living God. Hindi patay ang ating Diyos. Ang Diyos natin ay buhay. Praise God. Dahil sa ating pananampalataya, dahil sa pagbukas ng Panginoon ng ating kaisipan, it is not by our works. No? Ito ay gawain ng banal na Espiritu. Binuksan niya ang ating pag-iisip. Binuksan niya ang maling pananampalataya. Inayos niya, pinalitan niya ang ating maling pananampalataya at inilagay niya sa tamang pananampalataya. At dahil sumunod tayo, nagtiwala tayo, ibinigay natin ang ating buhay sa Kanya, nasaan na tayo ngayon? Doon pa rin ba tayo? Sa kung saan yung dating sinasamba natin, di ba hindi na? Tayo ngayon ay nandito dahil we worship the true and the only and the living God. And because of that, ang ganda ng pangako ng Panginoon. Kapag tayo ay nagtiwala, ang magulang ay nagtiwala sa totoong Diyos, the God, the powerful God, will cut the curse. Ikakat niya ang curse. Naniniwala ba tayo doon? Yes. Dapat tayong maniwala. Kaya napakahalaga, mga magulang, na tayo ay sumampalataya. Kung hindi pananampalataya ang ating mga magulang, tayong mga anak ang magkakat ng curse by sharing the Word of God. By being the light, example of the true God that is in us. Nung sinabi ng ating Panginoon sa mga Israelites, you shall not or don't have another God. After weeks or months, itong mga taong ito, anong ginawa nila? Nung hindi sila makahintay sa kanilang leader na si Moses, anong ginawa nila? Narinig ko nga yung sabi ni Pastor last Friday, ang dami nilang dalang mga alahas, pero hindi naman yun makakain. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Nagbibigay siya ng pagkain araw-araw. Pero itong mga taong ito, anong ginawa nila sa mga alahas nila, sa mga jewelries nila? Tinunaw nila at ginawa nilang imahe. And that is the golden calf. And they worship. Galit na galit ang ating Diyos. At alam natin ang kwento. Marami sa kanila ang nilunok ng lupa. Because they disobeyed God. And I do believe right now, wala na tayong imahe sa ating tahanan.
Pero nakakalungkot, may mga invisible images na binibuild natin sa ating buhay na hindi nakikita ng tao, pero nakikita ng Diyos. Kaya ang sabi ko kanina, sino ba ang nangunguna sa ating puso ngayon? Kasi, ano ang sabi niya? Okay. But before that, sabi niya dito, you shall have no other gods before me. Sabi ko nga kanina, bakit iyon ang una na utos ng ating Panginoon? Kasi nga, pwedeng mag-worship ang mga Israelites ng mga other gods. Dahil ang neighboring nation, they worship gods. They worship images. Okay? At ano nga ba itong mga images na ito? Sabi dito, in the Bible, an idol. Yan. Idol ko yan. Lodi. Yan, Lodi. No? Binabaliktad yung idol. Lodi. An idol is not just a statue or a figure, but anything in our lives that we put in first place above God is an idol. Tulad ng sinabi ko kanina. Hindi natin namamalayan, nagkikreate tayo, nagbibuild tayo ng invisible idol sa ating buhay. Ano-ano nga ba itong mga invisible idol sa ating buhay? Maybe, social media. Kung mas marami tayong time na iginugugol sa pagbabrowse, that is an idol. Family, kung mas mahal natin, higit ang family, kesa sa ating Panginoon, that is an idol. Our work, paano? Kahit Sunday may work. Hindi ko naman sinasabi na huwag tayong magtrabaho. Kasi lahat ng kilos natin ngayon, lahat ng galaw natin, we need money. Pero kung yon ang mas higit sa ating Panginoon, pwedeng magiging idol natin. Ang ating loved ones, ang ating sweethearts, ang ating friends, ang ating pag-aaral, kung yan ang inuuna natin mas higit, o siya yung nangunguna sa atin, o nangunguna sa place ng ating Panginoon, that is an idol. Kaya pala, inuna niya, ang love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. In the New Testament, yung 10 Commandments ay nagiging 2 na lang. Bakit? Wala namang nakakasunod dun eh. Siyempre, hindi natin masusunod yung mga ibang commandments kung iba ang nasa unahan. Mahirap magmahal sa iba, mahirap magsabi ng totoo, mahirap ang hindi pumatay kapag hindi nauuna ang Diyos sa atin. Kapag ang Diyos ang pangalawa, pangatlo, nagagawa natin yung mga iba. Hindi natin nasusunod ang lahat. Kaya nga sabi niya, above all, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first commandment and the greatest. Nasusunod ba natin ito? Mahirap, di ba? We are vulnerable. We are weak. But thank God. We have a helper. That is the Holy Spirit that is in us.
Siya yung tutulong sa atin para masunod natin ito. Dahil nagawa ng ating Panginoong Hesus. At nagbigay siya ng ating helper, and that is the Holy Spirit. Ibig sabihin, kaya nating gawin. Kaya nating mahalin ang Diyos above all. In the New Testament, ano po yung binasa kanina? In Matthew 6:24, actually, dapat hanggang 33. Pero hindi na natin babasa. Hindi ko na pinabasa kasi mahaba yun. Isa-summarize na lang natin mamaya. In Matthew 6:24, ano po ang sabi niya? No man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Mammon? Mammon. You cannot serve two masters. Totoo naman no? Ang hirap kaya pag dalawa yung boss mo. Sino ba ang susundin ko? Ikaw ba? Sino nga ba talaga malilito ka? Pero sabi dito, ang Diyos ang nagsabi dito, no man can serve two masters. At kapag sinabi nating master, kung ano ang inuutos ng ating master, we have to obey. We have to obey. We have to follow. So dito, we will choose. Bibigyan tayo ng Panginoon ng freedom to choose. Kung yung isa ba na master o yung isa. Mamaya, magkakaroon kayo ng decision kung sino ang susundin natin. Ano ang sabi niya? Bakit mahirap daw? For either, sabi niya, he will hate the one and love the other. Hindi mo pwedeng i-hate yung dalawa. Hindi mo rin pwedeng i-love yung dalawa. Kailangan may isa kang pipiliin. Or else, he will hold the one or despise the other. Tapos ang sabi niya, you cannot serve God and mammon. So sino? Ginawa ng sino? Kasi yung mammon bagay yan Pero personification. Yan. Sino yung dalawang master dito? God and mammon. Ano nga ba itong mammon? In other translation, that is riches. That is riches. Nasaan na ba yung mammon ko? Ayan, mammon. What is mammon? Actually, sabi nga, meron palang gods of mammon. Ang gods of mammon pala ay greed. Yan. Mammon are treasures or riches, money, or things you value so much. Ano yung mga bagay na vina-value natin so much? Kasama yan sa mammon. At ang sabi ng Diyos, we cannot serve God and mammon. We cannot serve both God and mammon. Before the verse, ang sabi niya doon, kung nasaan ang treasure mo, nandoon ang puso mo. Yan. Ang tanong ngayon, ano nga ba yung tinetreasure natin? Na kapag sinaktan ang bagay na ito, grabe yung reaction mo. Parang pumapatay ka na rin. Na kapag nawala ang bagay na ito, alam mo yon, sobrang sakit sa iyo. You treasure so much. At yun ang kalaban o ang tawag dito, ang rival ng ating Panginoon.
Kapag ibinibigay natin ang lahat ng ating effort, we value so much, our God will be hated. Ganun lang yon. Kapag vinalue natin ng sobra-sobra ang ating trabaho, ang ating riches, ang ating family, rather than God, ang sabi doon, we hate God. Yun ang master natin. But of course, ayaw ng Diyos na yun ang pipiliin natin. Kaya nga sabi niya, worship Him alone. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Kasi alam niya ang mangyayari kapag ibinalin natin ang ating pag-ibig sa iba. Kapag ibinuhos natin ang lahat ng ating effort sa iba, na akala natin, yun ang magbibigay sa atin ng security, yun ang magbibigay sa atin ng peace of mind, yun ang magbibigay sa atin ng satisfaction at the end of the day. Hindi pala. Lalo na, if you want to earn more and more and more and more, hindi yan humihinto. Hindi yan humihinto. Gusto mo pa mas marami, more and more. Yung prayer ni Pastor kanina, sobra na ngayon. Greedy na. Selfish na ang mga tao ngayon. Wala nang pakialam sa iba. Kaya nga pala ang sabi niya, the love of many is the root of all evil. Hindi niya sinabi, money is the root of all evil. The love of many. Yung pagiging greed natin sa pera. Actually, hindi lang mayayaman eh. Even ang mga mahihirap. Bakit? Of course, kapag walang-wala tayo, ano ang gagawin natin? We have to do our best para maka-earn tayo. Para masustain ang ating pangangailan. Hindi naman money ang ating Panginoon. Kasi ang sabi sa Biblia, ang mga hindi nagtatrabaho ay hindi dapat pakainin. Ang masama lang doon, kapag in-indulge mo, finokus mo na yung buhay mo sa pag-earn ng money, yun ang masama. And at the same time, ang dami-dami mo na ng pera, pero ganito ka pa rin. Greedy. Selfish. The money, the wealth that we have now is a blessing from God. Ang gusto ng Panginoon, we must use that in the right way. Share. Share. In the New Testament, bakit dumami? Bakit ano yung sikreto ng mga sinaunang churches? Bakit ang bilis ng kanilang pagdami? Ito yung lesson namin yesterday. Na ang mga Christians, ano ang ginawa nila? They sell their possessions and share. Pero of course, hindi ko sinasabi na ganun ang gagawin natin. Pero kung yan ay sinabi ng Diyos sa atin, gawin natin. Kung sinasabi ng Diyos, ops, tulungan mo ito, wala nang pangsaing ito, wala nang, ano to? Kaya nga kailangan, we have to listen to the small voice of God. Kung sinabi ng Diyos, ibigay mo yan. Naalala ko tuloy, sa church, sa Cavite City, ang ginawa nila, dahil may renovation, ang mga members, talagang ibinigay nila. Nagbigay sila, may mga alahas, may mga ano. Kung ano, i-challenge sila ng pastor. Ano man ang meron kayo, ibigay ninyo for the church. Si Hermie, may ano siya, may bracelet. Gold, syempre. Sabi niya, bakit ko ibibigay ito? After a week, nawala.
Kasi nangusap na ang Diyos eh. Kapag nangusap ang Diyos sa atin, we should not resist it. Give it. Do it. Obey it. Ang hirap ngayon ng buhay. Last prayer meeting, ang tataas na ng bilihin. Yes. Pero mamaya malalaman natin kung bakit sinasabi ng Diyos, ako ang dapat ninyong gawing master. Ako ang dapat ninyong gawing number 1 sa puso mo. Dahil alam ng Diyos na pahirap ng pahirap ang buhay kung nagtitiwala tayo sa iba. Kung nagtitiwala tayo sa mumunting savings natin. Isang saglit yan, hindi natin malala. Nagkasakit ako, kulang pa. Yung savings mo na yon pang hospital. Bakit? Doon ka na nagtiwala. Doon mo na ibinigay ang lahat-lahat mo. Nakalimutan mo. Nakalimutan natin ang sinabi ng Diyos. Make me your master. Gawin mo akong master mo. Dahil alam ko, He is all-knowing God. Alam niya kung ano mangyayari bukas. Kaya very confident siya na you should not worship other gods. Kasi you will be in trouble kapag ginawa mo yan. If God is the master of our life, siya dapat yung nangunguna sa lahat ng ating ginagawa. Ang sabi niya, in everything you do, do it for the glory of God. If Jesus is the master of our life, kung ano yung command niya, go and make disciples, we should. Pero nakakalungkot lang. Si pastor na lang ang inaasahan. Ang ilan-ilan na lang ang inaasahan to go and share the gospel. If God is our master, ano ang sinasabi niya? Love one another. Thank God. Hosanna family is loving one another. Na kapag may problema yung isa, nandun ang pagtutulungan. If God is our master, we should be the light of this world. We should be the salt of this world. We should be the living witness if God is our master. Pero, kung ang pipiliin natin ay ang mammon, wealth, pleasures, riches, yung gusto ng ating katawan, alam natin, alam ng Diyos kung anong mangyayari sa atin. We will be in trouble. Kaya naman pala, kung babasahin natin yung chapter 6 ng Matthew 25 to 33, ang sabi doon, do not worry. Yan. Do not worry. Nasa last na tayo. Bilis, no? Do not worry. If you make God your master, ang pagwo-worry ay wala dapat sa atin. Kasi anong sabi niya? Do not worry about your food. Do not worry about your clothing. Ngayon, talaga naman kapag hindi, yung damit, ay, ayoko yan, mami. Gusto ko yung, ang tawag doon? Yung may may pangalan. Branded. Mas maganda pa nga yung ukay-ukay Mas matitibay pa. Nasa sa iyo, magdadala. Hindi mo alam, ukay-ukay pala yon. Ang mga bata ngayon, turuan natin sila
Huwag nating hayaan, ayaw ko yan, mami. Gusto ko branded. Ano ka? Wala nga tayong pera. Huwag sila ang masunod. Thank God, ang aking anak, pasensya na. Ako pa magsasabi sa kanya, anak, paulit-ulit na yung damit mo. Okay pa naman. Okay pa naman. Walang contentment. Yun ang problema ngayon. Kasi akala nila, kapag branded ang damit mo, wow, sikat ka. Tama? Sikat. Wow, mamaya, yayamanin. Pero sa totoo lang, hindi naman. Ay, hindi, joke lang. Ang anak ng Diyos ay mayaman. Okay? Kahit man lang madala sa damit. Di ba? Of course, ayaw ng Diyos na tayo ay naghihirap. Gusto niya. We will enjoy life to the fullest. Kasi yun naman talaga ang gusto niya. He came to give us life to the fullest. Pero wag nating hayaan na magiging mayabang tayo. Wag nating hayaan na yung pera na ipinagkatiwala sa atin ay gamitin lang sa walang kabagay-bagay na bagay, walang kabagay-bagay. Gamitin natin yan. Dami pa nating kulang. Sabay ganun eh. Ang dami pa nating kulang sa ating sasakyan. Bakit nakakabili tayo ng mamahaling damit pero hindi tayo nakakapagbigay for the Lord? If God is your master, give it to the ministry. Give it for the expansion of His kingdom. Yun eh. At ang sarap ng pakiramdam. Kaya nga, natapos ang tiles na ito. Natapos ito. Bakit? Nag-participate ang bawat isa. May nagsabi, ako hanggang dyan. Diba? Ako hanggang doon. Meron tayong kapatiran, mas malaki yung kanya. Kaya ngayon, nag-harvest na siya. Yun. If we put God, the master of our lives, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya nga sabi niya, do not worry. Kaya nga pala sabi niya, therefore, if you put Christ, if you put the Lord as your master, therefore, do not worry. Huwag tayong mabahala kung ano yung kakainin natin bukas. Sige nga, may time ba na tayo ay hindi nakakain ng 2 araw? Di ba wala? Meron pa ngang midnight snacks. Nakakain ka na nga ng lunch, meron pang halo-halo. Di ba? Kaya tuloy, hindi ka makamove na kasi punong-puno. Ganon tayo minamahal ng Diyos. Bakit? We put Him the first, the number 1 in our lives. Don't worry. Yun pala. Kaya pala tayo nag-worry. Kasi hindi siya ang number 1 sa ating buhay. Kung ang Diyos ang number 1 sa ating buhay, at alam natin yung kanyang pangako, no worry. Kaya ang prinsipyo na matututunan natin sa araw na ito, put God first. Hindi lang first. Kasi wala nang iba. The number 1 in our lives. If we put God first, or the number 1 in our lives. Problema? Bahala ang Lord. Ganun ba tayo? Sobrang init daw. Pagdating ng May, umulan kanina. Ay, kagabi pala. Alam ng Lord, yung best para sa atin if we just put Him the number 1 in our lives.
Pagtaas ng bilihin, bahala na si Lord. Wala akong trabaho, bahala si Lord. Kaya tama siguro tama yung bahala na. Yun pala ay bathala na. Bahala na ang Panginoon. That is fully trusting God. At yun ang gusto niya. Kaya sinasabi niya, huwag kayong sumamba sa iba. Huwag ninyong ituon ang sarili ninyo dito. Sa akin lang. Kasi alam ko ang the best sa iyo. Alam ko kung ano ang pangangailangan mo. Alam ko, pagdating ng panahon na magkaroon ka ng problema, may solusyon na yan. Ang galing, yun ang Lord natin. Madami tayong pangarap, magkaroon ng magandang bahay, magkaroon ng magandang asawa, magkaroon ng poging asawa, magkaroon ng mga sasakyan. Unahin natin ang Diyos. Ano ang sabi niya? Sa Matthew 6:33, seek ye first His kingdom. Meron pa. And His righteousness. And all these things shall be added unto you. Alam ng Diyos yung mga desires natin. Pero ilagay natin sa tama kung sino yung pinaka-desire natin. Na kahit sobrang init, pupunta ako sa church. Na kahit pagod na every Friday, pupunta ako at a-attend ako ng prayer meeting kasi inuuna natin ang Diyos. Pero we are vulnerable. Sometimes, sakit ng katawan eh. Okay. Sa bahay. Kung hindi ka makakapunta sa church, mag-prayer meeting sa bahay. Mag-Bible study sa bahay. Pero wag naman palagi. Ay pwede naman pala sa bahay na lang tayo. Hindi naman. Kasi, ano ang sabi? When we gather, nandoon yung pagpapalakasan ng bawat isa. We need each other. Kaya nga, no man is an island. Hindi kaya ni pastor gawin lahat. Aray ko po. Minsan, mag-visitation tayo, walang sasama. Mag-isa lang si pastor. Pupunta tayo ng Havalera, walang sasama. Mag-isa lang si pastor. If God is our master. Huwag na nating hintayin. Sis, ikaw dito, mag-volunteer tayo. Pastor, gusto ko to. Pastor, gusto ko to. Ilagay mo ako dito, pastor. If God is the master of our lives. Ibig sabihin, nandoon tayo sa business ng Panginoon. Kasama tayo sa business ng Panginoon. At ano ang business niya? Enlargement of His kingdom. That is God's business. For His glory and honor. So today, sino ang pipiliin natin sa dalawa? Si God ba o ang mammons? Ang mga blessings na meron tayo. Kasi minsan, kapag sobra-sobrang blessings, nakakalimot tayo. Dalawa lang, isa lang pala. Kasi mahirap pagsabayin ang dalawa. Trying, pero magfe-fail tayo. Ang sabi niya, you have to hate the other one and love the other one. So, sino ang pipiliin natin sa dalawa? Kung ang Diyos ang pipiliin natin, you are in the right track. Pero, kung ang mammon ang pipiliin natin, expect troubles. Expect more worries. Kung ayaw nating mag-worry, put God first. Thank you and God bless us all.